Who cares? Yes, sir. Kung masira yung buhay nila, kagagawan nila yan. Ha? Pero siguruhin din natin na walang masayang na tao dito na masira ang kanyang future, masira ang kanyang career dahil nga lang nadamay siya. Klaruhin ninyo ito. Yes, sir. At we still have reason to believe na merong mag-testify, sir. Kasi nga, airtight na yung kaso para lang mabawasan. Kasi nga, meron pa rin kaming belief na ilan dito, sir, nagagamit lang eh. At meron dito talaga talagang lihitimong tulisan talaga eh. Yun lang, sir, ang gusto namin talaga mahiwalay. Yun nga, Aagaran namin gagawin, sir. yan, ang kinalulungkot ko lang dito, tayo'y lahat ay nadadala doon sa pagfufocus sa kamalian na ginagawa nitong PIDIG. Nawawala natin sa focus nitong pusang alaws na grupo ni Mayo na nasa likuran nitong isang tuniladang shabu. Nawawala natin sa focus. Tawa ng tawa yung mga gago na yan ngayon. Nagbubunyi yan. Dahil dito na kayo tayo nakapokus sa kamalian na ginagawa nitong mga tao na ito. Pero ang grupo ni Mayo, napakalaking sindikato, nagbubunyi. Dahil tila exempted na sila ngayon sa focus. Yan ang alam mo, Mayo. Ha? Hintayin ka namin, makalabas ka dyan sa BJMP. Ma-dismiss ang kaso mo. Hintayin kita. At dito ka na naman ikukulong sa amin, ha? Promise ko yan sa'yo. That's my promise to you. Hintayin ka namin. Dito ka ikukulong. Pag lumabas ka dyan. BJMP, remember my instructions, ha? Thank you. General Coy, you want to say something, sir? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ako retired PNP General din ako, but even now na mag-almost 10 years na akong retired, pag narinig ko itong mga ganitong cases, ito nakakanin tayo sa hearing nito, talagang nakakasama ng loob. So I'm in one with the PNP and NAPOLCOM in the effort and wish na malinis natin ang hanay ng ating kapulisan. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Magtutulungan tayo nito. One whole of nation approach tayo nito. Against this sanabagan ng mga gumagawa ng kalukuhan. Akala niyo makakalusot kayo dito. Gamitin niyo lahat ng inyong kasindikatuhan dyan. Kung anong gusto niyo. Kung galit kayo sa akin, sige. Gira tayo. Kung gusto niyo makipaggira sa akin, girahin niyo ako. I am ready. I'm already 61 years old. Kayo nasa 30s pala kayo, nasa 40s. Kung gusto niyo, kung galit kayo sa akin, dahil sa ginagawa ko dito na investigasyon, you do all your best. Tingnan natin abilidad ninyo. Basta hindi ko kayo tatantanan. I tell you. Ang buhay ko nakadedicate na dito sa anti-drugs. Yung advokasya ko yan hanggang mamatay ako. Lalabanan ko yung anti-drugs na yan kahit na bitayon niyo ako sa ICC. Kahit saan tayo abot dito. Yung druga na yan, hindi ko talaga yan iiwanan, hindi ko yan atrasan. Up to the last breath of my life, up to the last drop of my blood, hindi ko atrasan yung problema sa druga. Lalong-lalo na kayo, ang babata pa niyo serbisyo. 61 years old ako, pero I bet, hindi niyo ko kayang patayin kaagad. Marami pa akong mapapatay sa inyo bago niyo ako mapatay. Kahit saan tayo abot dito. Kung kayo magkaka-interest sa buhay ko, go ahead. Make my day. Kayo mga sindikato, kayo nakikinig ngayon. Gawin ninyo ang gusto niyo gawin. Hindi ko kayo tatantanan. General Lasso, you want to say something, sir? Sino pa ang gusto magsalita? General Dubria. Thank you, Your Honor, sir, Mr. Chair, sir, Senators Robin Padilla, sir, Senators Bongo, sir. In behalf of the Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., being the acting DCO of the PNP, we are very well aware that in the foregoing past numerous Senate hearings, the reputation of the PNP has been placed in a bad light.
of the total 226,000 strong PNP personnel, only 49 PDEG personnel have been involved in this fiasco. It is translated into 0.022%, or about 49 of them. These personnel were undoubtedly disoriented and have crossed the line when they have violated the rules, procedures, and the laws of the land. These personnel are only some of the few who led misleading lives. The police commissioned officers in general are now once again reminded of this challenge to lead our subordinate to the righteous path. You have seen the effect of the few bad eggs in a basket. Under the leadership of the Chief PNP, Police General Acorda, we wish to ensure the public and the Filipino citizenry that we in the PNP do not condone or tolerate these acts. And never did we encourage this personnel to tread the wrong direction. Rest assured, the PNP is working in close coordination with the NAPOLCOM in preparing an airtight case against this erring personnel. We will not just rest until we get to the bottom of this case. There are still many more good policemen left fighting the criminals and rendering service for the good of the Filipino people and our country. Thank you, Mr. Chair, sir. Thank you. General Eliseo Cruz, you want to say something? And remember, about Jimenez, ha? Huwag niyong kalimutan yon sa pag-file ng kaso. Ang bilis makapag-tender ng resignation pagkatapos itong sa buhol na ito. And nakita mo, yung kanyang bahay na tinitirhan a few meters away lang sa WPD. Ha? Baka pareho silang taga NCR, SOU NCR ng PIDIG. Si Jimenez at si Mayo. Ha? Tapos doon pa nililipat nitong mga nagnanakaw ng Cebu, doon nililipat sa bahay ni Jimenez. Kaya hanapin niyo yung Jimenez na yun. Huwag ninyong pabayaan yun. Napakalaking papel ng tao na yun. Go ahead. Yes, Your Honor. That is one of the reasons why we are immediately convinced that Jimenez was really liable on this case. And masasabi ko po rito as isa sa pangunahing opisyalis ng PNP na nag-imbestiga rito sa kasong ito. Bagamat personally, I believe that only few of them ang tunay na nagumpisa ng pagkakamali. Bagamat ang karamihan sa kanila ay pinaniniwalaan naming sa kagustuhan na magawa ang tama, ay napilitang gumawa ng pagkakamali upang magmukhang tama ang isang nagawa nila sa kanilang operasyon. But I believe that this investigation would really improve our campaign against illegal drugs. Bagamat nakakalungkot bilang isang pulis, maraming naapektuhan, hindi lamang po ang aming mga pamilya, ngunit ang buong kapulisan. Lalo pa tayo napapanood ng sambayan ng Pilipino sa mga hearing na ito. Ngunit we look it positively, this hearing led by our former Chief PNP, Senator Ronald De La Rosa, that the PNP will learn a lot from this fault. We will learn from our mistakes so that we can improve more our operations against illegal drugs. There will be more strict policies and or good enforcement that we can do sa PNP, especially on police operational procedure, para nang sa gayon ay hindi na po ito maulit. Dahil naniniwala ako kung hindi po sa investigasyon na to, ay baka mas malala na po ang sitwasyon sa mga aming mga operation. And we would like to thank this Honorable Committee for this very serious investigation on this case involving PDEC personnel. And we just hope that there will be an amendment of the laws pertaining to our campaign against illegal drugs so that we can be sure that
the government's campaign against illegal drugs will be more serious than before. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Kailan ka ba mag-retire? 3 weeks from now, sir. Ilang weeks? 3 weeks, sir. 3 weeks from now. Yes, sir. So dapat bago ka mag-retire, you leave a legacy ng honest to goodness investigation as the chairman of the SITG. Ha? Gawin mo yan. Yes, I will do it, sir. And pag retired ka na, mag-ingat ka. Dahil subject, target ka na rin itong mga sindikatong pulis. Subject ka na rin ito. Ingat ka, baka trabahuin ka nila. Yes, sir. Manda ka palagi. Malaking Yes, sir. sindikato ito, binabangga natin. Yes, sir. Kailangan mo ng reinforcement, tawagan mo ako. I will reinforce you. Magsasama-sama tayo mga retired. Retired generals against Iskalawag active policemen. Yes, sir. I will join your group, sir. I will also ask reinforcement from General Lasso. General Lasso, you provide reinforcement, sir, ha? Tutulungan tayo ito. Mag-retired na tayo, eh. Tutulungan tayo dito. General Coy, sir. Kapag ikaw rin na under threat, sir, tumawag ka rin sa akin at I will reinforce you. Hindi po pwedeng mangingibabaw itong kasindikatuhan dito mga nasa active service na ito. Magtutulungan tayo dito. Otherwise, kawawa ang Pilipinas talaga. Kung ipapaubaya natin dito sa mga sindikato itong kinabukasan ng PNP. Ma'am Dimalanta, you're from DOJ, ma'am? Department of Justice. Yes, ma'am. You have the floor. Pakinggan ka namin. You want to say something? No words from the department. Okay lang? Wala ka. Magtatanong daw si Senator Robin Hood Padilla sa DOJ. Please, you have the floor, Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon, Senator. Opo, attorney. Opo, nakailang beses po na napag-usapan at nabanggit na yung proseso hindi nasunod. Yung tamang paghuli, yung tamang investigasyon. Sa palagay niyo po ba, saan pupunta itong kaso nito? Nag-present po kanina, di ba po? Nag-present po kanina yung ating pong kagalang-galang si Sir Bernardo sa Napolcom. Iba-iba po yung kanilang nangyari, no? Iba yung version, bawat isa, ibang version. May version ni ganito, may version sa ganon. Paano po kaya yon? Ano po kaya ang mangyayari sa sa kaso po natin? Ano po ang pwedeng mangyari? Kasi sinabi din po ng ating mahal na tagapangulo na Senator Bato na baka ma-dismiss pa ito, makalaya ito si Sergeant Mayo. Kayo po, sa opinion po ninyo, ano bang pupuntahan po ng kaso? Senator, my authority actually here is very limited for the CCTV Act. I'm actually cannot speak on behalf of the prosecution. However, the findings and the learnings that are brought up in this hearing would have to be started from the head of the agency all the way down to the review and of its implementation to the employees of the head of the agency po. So sa Madaling salita, due process na naman po ito. Yes, Senator. Yun. Parang invoke na rin yan. Mahal na tagapangulo, masyadong malungkot itong ating pagdinig kasi ang ating konstitusyon, kapag binasa po natin yan, napakaganda ng konstitusyon natin. Lalo na kapag ang sinasabi nito ay pagkakapantay-pantay. At ginawa ito para ilabas ang katotohanan. Kapag ang ating konstitusyon ginamit na para pagtakpan yung katotohanan at masyadong masakit na po ito sa atin lahat. Kasi tayo pong lahat dito, mahal na Pangulo, tayong lahat ay taga-gobyerno ngayon. Tayo po ay pinasusweldo ng taong bayan na naghihirap. Ang ating taong bayan, hindi naman po tayo mayaman na bansa. Tayo po sa katotohanan,
Itong budget na ginagamit natin na 2023, inutang natin dito 3 trilyon. Napakasakit po isipin na tayo, ginagamit natin itong konstitusyon na sinasabi natin. Tayo mismo na nasa gobyerno ngayon, sasagutin tayo ng ating mga pulis. Merong video sa harap natin, sasabihin nitong mga to na hindi sila yon. Sasabihin ng Napolcom sila yon, sasabihin ng DOJ, due process. Saan po itong konstitusyon natin? Mahal na Pangulo, sa umpisa pa lang ng investigasyon, ako po ay nasa inyong likod sapagkat kayo po ang isa sa mga tunay na tumindig bilang isang matinong pulis. Ginawa ko pa po yung buhay ninyo sapagkat naniniwala po ako na ang ating mga pulis ay bayani. Ako po'y nag-aral ng criminology dahil naniniwala ako na ang mga pulis ay totoo na bayani. Pero kung ganito na magtatakipan, General, Senator, my brother, hindi ko po alam kung itong ating konstitusyon ay binababoy na mismo nitong mga taong ito. Talaga bang ang ating kinabukasan ay napakasakit sabihin kapag ang batas ba talaga ay may pinipili? Ako'y nakakulong. Hinarap ko ang Alam nyo, nasa tugatog ako ng tagumpay nung ako'y ikinulong at tinanggap ko yung sentensya ko, nilabas ko yung bayag ko. Nagpakalalaki ako, na-shoot ako. Binayaran ko yung sentensya ko. Sana, bad boy pa ako nun, ha? Kayo po, na nandyan sa serbisyo, na kayo po ay tumanggap ng oath, kayo'y tumanggap ng inyong pagsumpa. Sana po, labas din nyo yung bayag din nyo dyan. Maraming salamat po, Pangulo. Thank you, Senator Padilla. I would like to recognize the presence of Senator Bong